bilang pagpapatuloy po ng ating serye tungkol sa mga pangyayari sa aklat ng Genesis. So nakita natin sa nakarang episode kung paanong naging mag-asawa sina Isaac at si Rebecca. Nakita rin natin kung anong naging buhay ni Abraham bago siya pumanaw sa edad na 175. So itong si Isaac at si Rebecca po ay nagkaroon ng relasyon na matuwid sa paningin ng Diyos. Ipinagpatuloy nila yung paglilingkod sa tunay na Diyos na siyang pinaglingkuran ng kanilang mga magulang na sina Abraham at si Sarah. Pero alam nyo, sa kabila ng kanilang pagtatapat, sa kabila ng kanilang paglilingkod sa Diyos, hindi nabiyayaan ng kakayahang magkaanak itong si Rebecca eh. Baog kasi si Rebecca eh. Kaya umabot yung pagsasama nila ng 20 years, tsaka lang nagkaanak si Rebecca. Nanalangin kasi si Isaac sa Diyos na sana bigyan sila ng anak na magpapatuloy ng kanilang lahi at ng paglilingkod nila sa Diyos. At sa awa naman ng Panginoon, nabigyan sila ng kambal. So si Isaac, 60 years old siya noon nung manganak si Rebecca ng kambal. Pero alam niyo mga kababayan, naghirap ng husto si Rebecca sa panganganak. Grabe yung labor na pinagdaanan niya eh. Sobrang sakit ng tiyan niya. Yung tipo na nasa hukay na yung kalahati ng katawan niya kasi napakalilikot na mga bata sa tiyan niya kaya sobrang hapdi nung paglilabor ni Rebecca parang sa tiyan pa lang nag-aaway na yung kambal So nanalangin si Rebecca sa Diyos nung naglilabor siya, sabi niya, Panginoon, buti nabubuhay pa ako kahit ganito kahirap yung nararamdaman ko. Ano sagot ng Diyos kay Rebecca? Sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata at 2 bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan. Ang isang bayan ay magiging malakas kaysa sa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Nakita nyo? So dito makikita natin na inulit kay Rebecca ng Diyos yung pangako kay Abraham Diba? Alam nyo, hindi naman sinabi ng Diyos kay Isaac yun na may lalabas na mga bansa sa kanyang balakang o siya ay magiging ama ng maraming bansa. Yun, sinabi lang yung kay Abraham. At ang pangalawang pinagsabihan nun, si Rebecca. Hindi yun sinabi kay Isaac, mga kababayan. So dito makikita natin, mga kababayan, si Rebecca hindi lang basta-basta karaniwang babae sa panahon ng lumang tipan Siya po ay isang espesyal na babae sa harap ng Diyos. Nagagawa nga ni Rebecca na mag-inquire sa Diyos Diba? Nag-inquire siya sa Diyos. Sabi niya, bakit buhay pa ako? Nung maramdaman niya na naglilikot yung mga bata o nag-aaway yung mga bata sa tiyan niya, bakit buhay pa ako? Siya lang ang bukod tanging babaeng nakapag-inquire sa Diyos, mga kababayan. Kaya napaka-espesyal na babae nito ni Rebecca sa panahon ng lumang tipan At yung sagot ng Diyos sa kanya, nagkaroon agad si Rebecca ng foreknowledge tungkol sa kakaharapin ng 2 bata sa sinapupunan niya. Kumbaga para siyang para siyang propeta o para siyang propetisa o propetang babae na nakaalam ng mga bagay na mangyari sa hinaharap kasi sinabi na sa kanya ng Diyos Nakita nyo? At dahil nagpapambuno, nag-aaway yung kambal dun sa kanyang sinapupunan, nakita ni Rebecca yung pagkakaiba ng ugali nitong magkapatid, itong kambal. Malaking pagkakaiba. Pero ang naiintindihan ni Rebecca dun is yung pabor ng Diyos mapupunta dun sa bata, hindi sa panganay. Kasi sabi ng Diyos, ang matanda ay maglilingkod sa bata. So habang lumalaki yung kambal, pinanganak na yung kambal. Habang lumalaki yung kambal, hindi nagkamali si Rebecca, mga kababayan. At nakita niya yung milya-milyang pagkakaiba ng ugali ng magkapatid, malayong malayo sa isa't isa. Kahit nga sa appearance, ang layo ng itsura ng kambal yung panganay mabalahibo, yung balat ng hayop na mabalbon, parang ganun yung kanyang katawan Samantalang yung bata mas makinis. So, pinangalanan niya ng Esau, yung panganay, at Jacob naman, yung pangalawa. So, itong si Esau na siyang panganay, lumaki siya na walang ibang alam kundi yung kumbaga yung paligayahin lagi yung sarili niya. Ang alam niya is para yung mga bagay na makakapagpasaya lang sa kanya. Yan ang ugali ni Esau. Yung tipo ng tao, puro kagustuhan ng sarili lang ang priority niya. Kung saan siya masaya, dun siya. At hindi mahalaga kay Esau ang future. Mas mahalaga sa kanya kung anong nangyayari sa kasalukuyan. Ayaw din niya ng mga bawal-bawal. Ayaw ni Esau nun, yung mga pinagbabawalan siya. Bugnot siya dun kapag maraming bawal tsaka restriction. Kasi naging mahilig si Esau sa mga hayop Nakikita niyo yung mga hayop na malayang nagagawa yung gusto nila. So yung ganong klase ng kalayaan ang naging prinsipyo ni Esau sa buhay. Yung kalayaan tulad sa mga hayop.
Eh, mga hayop, di naman nag-iisip ng future yan eh. Ang mahalaga sa hayop is yung kakainin nila ngayon eh. Kaya si Esau, naging mangangaso, mga kababayan. Mas pinili niyang mabuhay na gaya ng mga wild animal sa gubat at sa mga bundok. Pero kahit ganun siya ang naging paborito ng kanyang tatay na si Isaac. Bakit siya naging paborito? Eh kasi si Isaac mahilig sa mga adventurous na kwento eh. Yung tatay niya. Habang tumatanda si Isaac, nagiging mahilig siya sa mga adventures eh. Which is napakaraming kwento ni Esau dahil nga siya mangangaso. So sa kanyang pamumuhay sa bundok, kasama niya yung mga hayop, napakarami niyang kwento na hatid sa tatay niya. Minsan, meron din siyang mga exciting na games na itinuturo sa tatay niya na natutunan niya sa pagiging mangangaso. So gustong-gusto yun ni Isaac, kaya siya naging paborito ng tatay niya. Eh yung kakambal niyang si Jacob, nako, napakalayo ng ugali kay Esau. Napaka-peaceful na tao ni Jacob. Napaka-maalalahanin, napakasipag, at hindi tulad ng kuya niya, iniisip ni Jacob ang future, mga kababayan. Hindi siya nakatuon lang sa mga bagay sa kasalukuyan, kundi pati yung future, tinitignan niya yan. At si Jacob, lumaki siya sa pagpapastol ng mga alagang hayop nila malapit sa kanilang bahay. At madalas, nagtatanim din naman siya, nagbubungkal din siya ng lupa. Kasi mas gusto ni Jacob na manatiling malapit lang sa bahay nila eh. At gumawa ng mga gawaing bahay, katulong yung nanay niyang si Rebecca. Kaya itong si Jacob, lumaking maalaga, masinop, masipag, matiisin, at yun naman ang nagustuhan sa kanya ng kanyang inang si Rebecca, kaya naman siya naging paborito naman ng nanay niya. So ngayon, kung meron mang pinakamahalagang bagay sa mag-asawang Rebecca at Isaac, wala pong iba kundi yung pangako ng Diyos kay Abraham, na siya ay pararamihin at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Napakahalaga niyan kay Isaac at kay Rebecca. At syempre, dapat pangalagaan ng kanilang pamilya ang kanilang responsibilidad sa Diyos at mga pananagutang espiritual dahil sa pangakong yan. Dapat manatili silang malinis sa mata ng Diyos at hindi nahahawaan ng kahit anong dumi sa lugar na kanilang tinitirhan. Kumbaga, they must be special, they must be peculiar people dahil sila'y pamilya ng Diyos. At ito po, mga kababayan, alam ito ni Esau at ni Jacob. Alam din nila kung gaano kahalaga ang role o ang responsibility ng isang panganay sa pamilya. Kasi bilang panganay, siya ang tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng pamilya. At bilang tagapagmana, responsibilidad niya na protektahan at pangalagaan ang mga religious obligations ng pamilya. Kumbaga siya yung nagsisilbing saserdote ng Diyos sa pamilya. Tulad ni Abraham, ang panganay dapat kinakailangan maging masunurin sa mga utos ng Diyos. Dapat hindi siya basta-basta pumapatol kung kani-kaninong babae. Dapat ang kanyang aasawahin, yung mga taong kakasamahin niya dapat in line sa kalooban ng Diyos. Yung mga pakikipag-ugnayan ng sambahayan, yung mga affairs ng family nila, yung pakikitungo sa ibang tao, kinakailangan sumangguni siya lagi sa kalooban ng Diyos kung aaprubahan ba ng Diyos o hindi. Ganyan kahalaga ang responsibilidad ng panganay. Tanong, sa palagay nyo, gusto ni Esau yun, mga kababayan? Sa palagay nyo, gusto ni Esau yun? Yun nga ang pinakaayaw na ayaw ni Esau siya pa naman ang panganay. Pero ayaw na ayaw niya ng ganun. Para sa kanya yung tungkuling ginagampanan ni Abraham at ni Isaac, pabigat lang sa buhay yan. Hindi si Esau, hindi siya yung taong tipong gustong mabuhay ng relihiyoso. Para kay Esau, ang mabuhay is yung i-enjoy mo yung kalayaan na magawa lahat ng gusto mo, yung magkamal ka ng kayamanan, ma-enjoy mo yung mga kasayahan mo sa buhay, yung matikman mo lahat ng mga gusto mong tikman, at yung mabuhay ng malaya kasama ng mga hayop sa bukid at sa gubat. Yung ma-exploit mo yung mga adventure sa buhay, yan ang mahalaga para kay Esau. Pero yung sabihin mo nagaganap siya ng responsibility o religious responsibility, wala kay Esau yun, ayaw niya nun. So kapag pinagmamasdan siya ng kanyang nanay na si Rebecca, kapag tinitingnan ni Rebecca itong si Esau, alam nyo, never na naramdaman ni Rebecca kay Esau na karapat-dapat siyang tumanggap ng basbas at pagpapala sa pagiging panganay. Tingin-tingin ni Rebecca, nako, wala ito. At mas lalong naintindihan ni Rebecca yung sinabi sa kanya ng Diyos noon na ang matanda ay maglilingkod sa mas bata. Kasi yung mas bata ang mas karapat-dapat na gumanap na panganay kaysa dito sa tunay na panganay na si Esau. At alam nyo, mga kabayan,
Yan ang madalas na pinagtatalunan ni Isaac at ni Rebecca. Akala nyo wala silang pinag-aawayan? Meron. May pinag-aawayan yan. At yung pinagtatalunan nila, kinukumbinsi kasi ni Rebecca si Isaac na sabi niya, wag mong ibibigay ang basbas ng pagkapanganay kay Esau dahil hindi siya karapat-dapat. At maging ang langit, tutol na mapunta ang pagkapanganay o ang basbas kay Esau. Pero dahil paborito ni Isaac si Esau, hindi siya napigilan ni Rebecca. So, sa kabilang banda, itinatanim naman ni Rebecca sa isip ni Jacob na, anak, ikaw ang mas karapat-dapat na tumanggap ng basbas at pribilehiyo ng pagkapanganay. So ipinaliwanag ni Rebecca kay Jacob yung mga karangalan ng pagiging panganay. Hindi lang yung pagiging tagapagmana ng lahat ng pag-aari, kundi yung pribilehiyo na maging tagapamagitan sa Diyos at sa kanyang pamilya. Yung siya ang mangunguna sa mga gawaing panrelihiyon para sa pamilya. Yung karangalan na sa kanyang binhi magmumula ang pagpapala sa lahat ng mga angkan sa lupa, gaya ng ipinangako kay Abraham. Ayan. At alam nyo, lahat ng sinabi ni Rebecca, nagmistulang pangarap kay Jacob. Pinangarap niya yon. Nandun yung desire na maabot niya yon, makuha niya yon. Gusto niyang makuha yung basbas ng pagkapanganay. Hindi dahil siya yung magmamana ng pag-aari ni Isaac, kundi higit niyang tinitingnan yung pagpapalang espiritual na sinasabi sa kanya ni Rebecca. Si Jacob, sabi ko nga sa inyo, mas importante sa kanya yung hinaharap hindi yung kasalukuyan. At maliban sa mga narinig niya sa nanay niya, nakakarinig din si Jacob ng mga salita galing sa tatay niya tungkol sa karangalan ng pagiging panganay. Nadadagdagan yung kanyang desire kapag naririnig niyang magkikwento yung kanyang ama sa magiging pribilehiyo ni Esau in the future. Kaya gabi-gabi walang ibang naglaro sa isip ni Jacob kundi yung balang araw is makuha niya yung basbas Pero anong gagawin niya? Bunso siya. Si Esau ang panganay. Kahit habang binabasa-basa ko tong kwento ni Esau at ni Jacob, nakita ko kahit pinapangarap ni Jacob yung karangalang espiritual ng pagiging panganay, alam nyo, nakita ko sa kanya hindi ganun kalawak o hindi pa ganun ka-develop yung pagkakilala ni Jacob sa Diyos. Marami pa siyang kulang kung ikukumpara sa pananampalataya ni Abraham. Napakalayo pa ng pananampalataya ni Jacob noong mga time na yon. So, ikinento ni Rebecca kay Jacob yung vision na sinabi sa kanya ng Diyos nung ipanganak silang dalawang magkapatid. Sabi niya kay Jacob, alam mo ba nung maliliit kayo, ang sabi ng Diyos, ang matanda ay maglilingkod sa bata. Dalawang bansa ay manggagaling sa akin at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At yun, pinaniwalaan yun ni Jacob. Pero ang problema kasi, imbis na magtiwala si Jacob sa salita ng Diyos na mangyayari ito dahil yun ay galing sa Diyos, sabi niya sa sarili niya, hindi mangyayari yun kung walang consent si Esau. Kung hindi papayag si Esau na mangyari yun, hindi mangyayari talaga yun. Hindi pwedeng maglingkod ang matanda sa bata. Kasi, pagkapanganay is na kay Esau, siya ang maglilingkod kay Esau. Maliban na lang kung pumayag si Esau na i-transfer yung pagkapanganay doon sa bata o sa kanya. Then that was the time na matutupad yung sinasabi ng Diyos na maglilingkod ang matanda sa bata. Kumbaga sa part na to, hindi siya o nagkulang siya ng pananampalataya doon sa salita ng Diyos na sinabi sa kanya ni Rebecca Kaya gabi-gabi, nag-iisip ng paraan si Jacob kung paano makukuha yung pagkapanganay sa kuya niya. Total, nakikita naman niya na hindi naman interesado si Esau sa responsibility ng pagkapanganay So mabuti pa, siya na yung makakuha nito dahil mas interesado siya doon. So isang araw dumating itong si Esau galing sa kanyang pangangaso. Nagkataon wala siyang nahuling hayop nung araw na yon. So pagod na pagod siya at gutom na gutom siya. Naabutan niyang nagluluto si Jacob ng masarap na lentehas. Itsura pa lang ng lentehas na niluluto ni Jacob, natakam na si Esau Mamula-mula parang masarsa pa hindi nakatiis si Esau nang hingi siya kay Jacob. Baka naman pwedeng makahingi niyang niluluto mo na mamula-mula pa, sabi niya. Ito, nanlalambot ako, parang mamamatay na ako sa gutom sabi niya kay Jacob. At doon, nagkaroon ng ideya si Jacob na maisakatuparan yung kanyang plano. Sinamantala niya ngayon yung pagkakataon, sige, bibigyan kita kuya, pero dapat bilhin mo o bayaran mo ng pagkapanganay itong kakainin mong lentehas sabi ni Jacob kay Esau. Hindi nag-iisip si Esau. Total, siguro gutom na, pagod pa, at hindi rin naman mahalaga sa kanya yung pagkapanganay niya, sumagot siya.
recklessly sumagot si Esau, sige, anong silbi ng pagkapanganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom? So in that case, ipinagpalit ni Esau yung karangalan ng pagkapanganay sa isang platong pagkain. Hindi man lang nag-isip eh. Pwede naman siyang magtiis ng konti tapos dumiretso sa bahay nila, sa bahay ng tatay niya at dun siya kumain. Pero dahil reckless nga itong si Esau, hindi nag-isip sa ginawa niya. Biruin nyo, ipinagpalit ni Esau yung karangalan at responsibility na ibinigay ng Diyos sa kanya sa isang platong pagkain, sa pansumandaling sarap. So palagay nyo tama yon? Siyempre maling-mali yun. Wala kasing pakialam si Esau sa future eh. Ang mahalaga sa kanya is yung, kumbaga, yung desire niya sa mga oras na yon. At maraming ganyan ngayon, mga kababayan. Handang ipagpalit ang pangako ng Diyos dahil sa pansamantalang kaligayahan dito sa mundo. Kaya ingat kayo mga kapatid na huwag niyong tularan si Esau. Kaya ang Diyos napuot kay Esau eh. At hindi lang yon, ang pagkakamaling ginawa ni Esau sa buhay niya. Alam nyo mga kababayan, alam naman ni Esau na panganay siya. At ayaw na ayaw ng Diyos na ang panganay sa lahi ni Abraham is mag-asawa ng ibang lahi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga pinilit ni Abraham na ang mapangasawa ni Isaac is kamag-anak din nila eh. Kasi ganun kahalaga yung responsibility ng isang panganay. Kailangan maging malinis siya sa lahat ng bagay kahit sa relasyon. Pero ano ginawa ni Esau? Pumatol sa isang babaeng Hetheya na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi lang isang babaeng Hetheya ang pinakasalan niya, dalawa pa, si Judith at saka si Basemat. At yung ginawa niya ang sobrang ikinasama ng loob ng nanay at tatay niya. Sobrang nagalit si Rebecca dyan eh. At hindi lang si Rebecca, pati si Isaac nagdamdam sa ginawa niya. Ganyan kalapastangan itong si Esau. Hindi lang niya nilapastangan ng Diyos dahil hindi niya pinahalagahan yung pagiging panganay na iniatang sa kanya. Pati magulang niya, harapan niyang nilapastangan dahil sa pagpatol niya sa ibang lahi na walang takot sa Diyos. So ang nangyari, kinausap ni Rebecca si Isaac, nakita mo na yung anak mo? Napakatigas ng ulo, napakapasaway, pumatol sa isang babaeng Hetheya na sumasamba sa ibang mga Diyos. Sa kanya mo pa ba ibibigay yung basbas mo? Sabi niya. Naniniwala kasi si Rebecca na si Jacob ang gusto ng Diyos na maging tagapagmana. Naniniwala siya na ang pabor ng langit na kay Jacob, kaya dapat ang basbasan niya si Jacob, hindi itong pasaway na si Esau. Naniniwala si Rebecca na kapag binasbasan ni Isaac ang maling tao, darating ang sumpa sa pamilya nila imbis na biyaya. Pero kasi alam nyo, kahit sumama na yung loob ni Isaac kay Esau, kahit anong pilit ni Rebecca, paborito pa rin talaga siya ng tatay niya eh. Hindi pa rin nagbago yung kanyang desisyon na basbasin si Esau bilang tagapagmana. So lumipas pa yung maraming taon, tumanda ng husto si Isaac. At dahil sa katandaan, nagkaproblema yung kanyang mata. Hindi na siya makakita. Nung mararamdaman na niya na malapit na siyang mamatay, nagdesisyon si Isaac na wag nang i-delay yung pagbibigay ng basbas kay Esau. Pero syempre, alam nyo naman, tututol ng matindi si Rebecca. Ang ginawa ni Esau, sinikreto niya ngayon. Naisip niya na gumawa ng isang kunya-kunyariang selebrasyon. Total malapit na siyang mamatay, gusto niya na magkaroon ng selebrasyon. Pero yun po ay scheme lang. Kumbaga, scheme lang yun ni Isaac para hindi obvious yung pagbabasbas niya kay Esau. So ang ginawa niya, tinawag niya ngayon si Esau. Ang sabi niya, anak, pag nangaso ka, ikuha mo ko ng hayop at lutuin mo ng masarap na lutuin at babasbasan kita. Sabi niya kay Esau, doon niya gustong ipadaan yung kanyang yung kanyang basbas. Pero syempre, malilihim ba naman yung kay Rebecca? May masisikreto ba kay Rebecca, mga kababayan? Si Rebecca, alam nyo, every time na makikitang dumadalaw si Esau sa tatay niya, nandun siya lagi, nakikinig sa usapan nila. Narinig niya yung plano ni Isaac. So nung makaalis na si Esau, umalis si Rebecca, kinausap niya yung kanyang anak na si Jacob at nagplano siya kung paano maaagaw yung basbas na ibibigay sana kay Esau. Alam nyo, medyo rush ito, mga kapatid, medyo madalian ito kasi once na hindi sila kumilos agad, irrevocable na yung basbas ni Isaac, hindi na pwedeng bawiin yun. Wala na silang magagawa para bawiin yun once na ibinigay yun kay Esau. So nandun yung rush, minamadali ni Rebecca si Jacob
Nung sabihin ni Rebecca yung plano kay Jacob, medyo nagdalawang isip si Jacob. Kasi biruin nyo dadayain niya si Isaac, tatay niya mismo yun. Para sa kanya, napakalaking kasalanan nun sa Diyos. Nalokohin mo yung magulang mo. Baka mamaya imbis na basbas yung matanggap niya, isumpa ng Diyos yung mata mo niya. At saka imposible yung gustong mangyari ni Rebecca. Kasi si Esau mabalahibo, si Jacob makinis. So hawakan lang siya ni Isaac, mabubuko na agad yung panlilinlang nila. Ano sabi ni Rebecca? Huwag kang mag-alala, anak. Kung susumpain ka ng ama mo, mapasa akin nawa ang sumpa niya sa'yo, sabi ni Rebecca. So doon, nagkaroon ng guarantee si Jacob So napilitan si Jacob na sumunod sa nanay niya. At kumuha siya ng 2 kambing at iniluto ni Rebecca para ihanda kay Isaac. Tapos, kumuha rin si Rebecca ng damit, yung mabalbon na damit ni Esau, para isuot kay Jacob, para kung sakali na humarap na siya sa tatay niya at hipuin man siya ng tatay niya, hindi siya mahuli na nagpapanggap. Nung naluto na yung hayop na ipinakuha kay Jacob, dinala niya na sa tatay niya. Dumating si Jacob sa punto na wala ng atrasan. Tanong, nabigo ba yung mag-ina sa plano nila, mga kababayan? Hindi. Nagtagumpay si Jacob na makuha yung basbas na para sana kay Esau Nung humarap siya sa tatay niya at ibigay yung nilutong kambing ni Rebecca, nagpakilala siyang si Esau. Ako po si Esau na anak niyo. At para wag siyang mabuko, isinuot niya yung mabalahibong damit ni Esau kahit amoy-amoyin siya ng tatay niya, yung amoy ni Esau ang maaamoy ni Isaac, hindi yung amoy niya. Pero ang maliwanag kasi dito, mga kababayan, kahit ano pang sabihin, pandaraya pa rin yung ginawa ni Jacob at ni Rebecca. At hindi lang pandaraya, pinangunahan ni Rebecca at ni Jacob ang Diyos. Kumbaga, ginaya nila si Sarah Naalala nyo si Sarah? Pinangunahan ni Sarah ang Diyos nung ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham para sipingan. Nagkulang si Sarah ng pananampalataya sa Diyos nung panahon na yon dahil pinangunahan niya ang Panginoon. Ganun din ang ginawa ni Rebecca at ni Jacob. Sinabi na nga ng Diyos kay Rebecca, ang matanda ay maglilingkod sa bata. Bakit hindi na lang naghintay? Hindi na lang nila hinintay na ang Diyos ang kumilos sa tamang panahon para maisakatuparan yung sinabi na yun ng Diyos, di ba, mga kababayan? Bakit pangungunahan nila at sila mismo ang gumawa ng paraan? So in that case, maliwanag na nagkulang ng pananampalataya yung mag-ina. At dahil nagkamali sila sa kanilang ginawa, syempre nagkaroon ng hindi magandang consequence yun. Ganun talaga kapag pinangunahan mo ang Diyos, panigurado magkakamali ka. At bawat pagkakamali, may kaakibat na consequence yan. Anong naging consequence ng pandaraya ng mag-ina? Napilitan si Jacob na umalis sa kanila. And that was the last time na nagkita silang mag-ina. Hindi na muli pang nagkita yung mag-ina mula nang umalis si Jacob sa kanilang bahay nung araw na yon. Yan ang naging consequence ng kanilang pandaraya. After na matanggap ni Jacob yung basbas na galing kay Isaac, parang nakonsensya si Jacob sa ginawa niya Naramdaman niya yung guilt dahil nakagawa siya ng kasalanang hindi lang sa Diyos, kundi pati na rin sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Isang guilt na pilit niyang pinagsisihan sa loob ng mahabang panahon, mga kabayan. At nung makaalis na si Jacob sa tent ni Isaac, siya namang dating ni Esau, sakto nagkasalisis sila si Esau, kahit alam niyang ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay kay Jacob, akala niya pwede pa rin niyang tanggapin yung basbas ng tatay niya. Alam naman niya yun binenta niya yung pagkapanganay niya Pero nandun pa rin yung hope niya na wala naman yun wala yun, hindi malaking deal yun, hindi yun big deal. Kaya nandun pa rin yung kanyang pangarap na tanggapin yung basbas ng tatay niya bilang panganay. Pero ang totoo, mga kabayan, interesado lang naman kasi siya dun sa mana dun sa mamanahin niya na pag-aari ni Jacob ni Isaac ang laki-laki ng kayamanan ni Isaac na iniwan ni Abraham sa kanya So nandun lang yung interest niya. Pero yung ibang mga obligasyon ng pagkapanganay, wala siyang pakialam doon. Pag nakuha niya yung basbas, makuha niya yung mana, okay na yun para sa kanya. Pero ang hindi niya alam, nasulot na pala ng kapatid niya yung basbas. Yun ang consequence naman ng pagkakamali niya. So nung magpakilala siya na tunay na Esau, sabi ni Isaac, sino ka? Ako po si Esau, sabi niya. Kinilabutan si Isaac doon sa narinig niya. Doon para siyang binuhusan ng malamig na tubig At sinabi niya kay Esau, naku anak, may nagpunta dito kanina, nagpakilalang ikaw at sa kanya ko ibinigay yung basbas ko.
Sabi ni Isaac kay Esau. Aba, sumama ng gusto yung loob ni Esau. At naiintindihan naman siya ng tatay niya eh. Syempre kahit naman sino, di ba? Pag naagawan ka ng dapat para sa'yo, sobrang sama ng loob mo eh. So yun yung naramdaman ni Esau at naramdaman yun ni Isaac sa kanya, mga kababayan. Pero anong magagawa? Irrevocable yung basbas na yun, mga kababayan. Wala nang magagawa si Isaac para bawiin yun. That is the power of blessing na ibinibigay ng mga lingkod ng Diyos, lalo na ng mga patriarka, mga kababayan. Pero alam nyo, kahit na nakikisimpatya si Isaac dun sa nararamdamang galit ng anak niya, naisip-isip ni Isaac kalooban ng Diyos yung nangyari. Alam niya na tama yung sinasabi ni Rebecca sa kanya na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Pero siya mismo, pilit niyang nilalabanan yun dahil mayroong ang favoritism So na-realize ni Isaac, siguro ang Diyos na marahil ang gumawa ng paraan para kontrahin yung desisyon niya. So doon siya naniwala na si Jacob talaga ang pinili ng Diyos at hindi si Esau. Ang problema kasi kay Esau, hindi niya pinahalagahan yung blessing na noon ay abot kamay pa niya. Tapos ngayong wala na sa kanya, tsaka siya maghahabol. Ganun naman talaga pag wala na sa iyo, tsaka mo lang na-realize yung importansya di ba? Kaya kahit anong pagmamakaawa niya sa tatay niya na ma-recover yung basbas, wala na. Wala na, hindi na mababawi, irrevocable. Halos magwala sa galit si Esau noong time na nalaman niyang nasulot yung basbas niya. Ano sabi niya? Basbasan mo ko, ako naman. Wala bang ibang basbas para sa akin? Sabi niya. Yun yung iniiyak ni Esau Grabe yung iyak niya sa tatay niya. Yung iyak naman na yun, alam nyo mga kabayan, hindi naman yun iyak na dahil nalulungkot siya sa pagkakamalang ginawa niya Iyak yun dahil naagawan siya ng mana. Iyak yun dahil naglaho yung pinapangarap niyang material na kayamanan at prestige. Yan ang totoo dyan. Binasbasan naman din siya kahit papano, kaso hindi na yung basbas na gusto niyang makuha. At nakatakda siyang maglingkod sa kanyang kapatid base sa basbas na ibinigay kay Jacob. Nung sinabi sa kanya ni Isaac na dinaya siya ng kapatid niya dahil nagpanggap na siya, ganun na lang yung galit niya sa kapatid niya. Gusto niyang patayin. And from that day, hinanting ni Esau si Jacob para patayin. At yun na rin ang huling beses na nagkita si Rebecca at ang kanyang paboritong anak na si Jacob, mga kababayan. So nung malaman ni Esau na naisahan siya ng kanyang kapatid na si Jacob, sabi ni Esau sa sarili niya, tutal, malapit nang mamatay ang aming ama. Pag namatay siya, isusunod ko na si Jacob. Yun po yung nanggigigil na sinabi ni Esau sa sarili niya. Hindi niya alam, nakasunod sa kanya yung nanay niya. Alam niyo naman si Rebecca Si Rebecca, laging nakamasid yan every time na mag-uusap si Esau at si Isaac. So nung lumabas si Esau mula sa tolda ni Isaac, sinundan siya ng nanay niya at doon narinig nga ni Rebecca yung planong masama ni Esau laban kay Jacob. At nung marinig niya yon, dali-daling nagtatakbo si Rebecca papunta kay Jacob at naabutan nga niya yung anak niya na napakalalim ng iniisip. Halos hindi mapakali. Nakukonsensya naman dun sa ginawa niyang panluloko sa tatay niya at sa kapatid niya. So nung nag-usap sila, sabi ni Rebecca kay Jacob, anak, dali, tumakas ka muna rito. Matindi ang galit sa'yo ng kapatid mo dahil sa nangyari. Nag-iisip siya na patayin ka. So umalis ka muna dito sa atin at magpunta ka sa kapatid kong si Laban dun sa Haran. Papasundo kita doon once na mawala na yung galit sa'yo ng kapatid mo. So yan yung sinabi ni Rebecca kay Jacob. Siyempre mabigat ang loob ni Rebecca doon, mga kababayan, doon sa sinabi niya. Kasi paborito niyang anak si Jacob At sa isang iglap biglang ganun yung mangyayari, magkakahiwalay sila ng matagal na panahon. Pero okay na rin yun kahit papano, at least na-secure nila yung basbas ni Isaac at hindi napunta kay Esau. Yun nga lang, ang naging consequence nung kanilang ginawang yun is magkakahiwalay sila ng matagal. Kung hinayaan sana nila ang Diyos na gumawa ng paraan na mapunta kay Jacob yung pagpapala ni Isaac, di sana hindi sila hahantong sa ganong sitwasyon na magkakahiwalay sila ng matagal, di ba? Pero syempre, hindi naman pwedeng umalis si Jacob sa kanila nang walang paalam kay Isaac. Sinabi ni Rebecca kay Isaac na kailangang umalis ni Jacob sa lugar nila. Yun nga lang, hindi niya sinabi kay Isaac na may plano si Esau na patayin si Jacob. Nung nag-usap si Rebecca at saka si Isaac tungkol sa pag-alis ni Jacob, ang sabi ni Rebecca, hindi ako papayag na mag-asawa si Jacob ng taga rito sa lugar natin tulad ng ginawa ni Esau.
Pag nangyari yon, mabuti pa mamatay na lang ako. Yun ang sabi ni Rebecca kay Isaac. Pero ang totoo, palusot lang yon. Ha? Ginamit lang ni Rebecca yung dahilan ng pag-aasawa para payagan ni Isaac si Jacob na umalis at maghanap ng asawa sa ibang lugar. Pero syempre, alam din naman ni Isaac yun na palusot lang yun. Alam niya na gusto lang iligtas ni Rebecca si Jacob sa kamay ni Esau. So, pinatawag ngayon ni Isaac si Jacob. Nag-usap sila. At sinabi sa kanya ng tatay niya, Jacob, magpunta ka muna dun sa bayan ng nanay mo at maghanap ka ng mapapangasawa mo dun. Sabi niya kay Jacob. So dito, ang gusto nilang mapangasawa ni Jacob, pinsan niya. Naalala nyo sa nakaraang video, may kuya si Rebecca na ang pangalan ay Laban. So gusto nila na ang makatuluyan ni Jacob ay anak ni Laban. So magpinsan sila, di ba? So binasbasan ni Isaac si Jacob bago siya umalis. At nagpaalam naman si Jacob dun sa nanay niya. Yun nga lang, syempre nagkaroon ng iyakan dahil maghihiwalay na nga yung mag-ina. At habang nagpapaalaman sila, wala naman silang kaalam-alam na si Esau nakikinig pala sa usapan nila. At alam nyo, nalungkot si Esau. Nalungkot siya hindi dahil aalis na si Jacob. Nalungkot siya kasi naramdaman niya na nadismaya sa kanya yung tatay niya. Remember, paboritong anak ni Isaac si Esau. Pero anong ginawa ni Esau? Nag-asawa siya ng taga-Kanaan, which is ayaw na ayaw ng kanyang mga magulang. So nadismaya si Isaac sa kanya. At nung ibigay ni Isaac yung basbas kay Jacob na maghanap ng mapapangasawa sa Haran, para siyang nagilty doon. Nagilty siya. So yun yung ikinalungkot ni Esau nung mga time na yon. So nung makaalis si Jacob sa kanila, dali-dali umalis din si Esau at nagpunta siya doon sa mga kamag-anak nila sa Ehipto kay Ismael, yung anak sa labas ni Abraham. At doon, naghanap si Esau ng ibang mapapangasawa. Yun nga lang, ang pagkakamali kasi dito ni Esau, oo nga, nag-asawa ka nga ng kamag-anak mo din mula sa lahi ni Ismael. Pero yung kasing angkan ni Ismael, mga mananamba din sa Diyos-Diyosan, naging mga idol worshippers din yun eh. So, nonsense din, di ba? So, nangyari ngayon, tatlo ngayon yung naging asawa ni Esau. Si Judith, si Basemat, at saka itong kamag-anak nila kay Ismael. So, nung umalis si Jacob sa kanila, alam nyo, napakabigat ng loob ni Jacob na umalis sa kanila. Alam naman ni Jacob yung tunay na dahilan kung bakit siya pinaalis sa kanila eh. Kaya siya pinaalis dahil gusto siyang iligtas ng nanay niya sa kamay ni Esau. Yung pag-asawa, kumbaga, another reason na lang yun, minor reason na lang yun, pero ang talagang dahilan is para iligtas siya sa kamay ni Esau. Pumayag na lang din siya kasi takot nga lang din naman niya sa kuya niya. And sa kabilang banda, tama rin naman yung ginawa ng mga magulang niya na paalisin muna siya dun sa kanilang lugar. Kasi siya na yung tagapagmana, siya na yung pumalit kay Abraham at sa kanyang amang si Isaac. So dapat lang na ang kanyang mapapangasawa o magiging kapareha is matuwid na babae katulad ni Sarah at saka ng nanay niyang si Rebecca. Yun nga lang, napakalungkot talaga ng pag-alis niya kasi is wala man lang siyang dalang kahit anong kayamanan eh, na hindi man lang siya pinabaunan ng nanay niya ng mga hayop o ng ginto o ng pilak o ng kayamanan na pwede niyang magamit sa pag-alis. Wala siya. Nung umalis siya, ang dala-dala lang niya, damit niya lang at saka yung tungkod na hawak-hawak niya eh. So napakalungkot. Pakiramdam tuloy ni Jacob is pinaparusahan siya ng Diyos dun sa kanyang naging ganong kalagayan, ano? So kung saan-saan napadpad itong si Jacob, para siyang naging palaboy eh. Nung time na yun, si Satanas bumubulong-bulong na rin kay Jacob eh. Kasalanan mo kasi yan eh, manloloko ka kasi Jacob. Niloko mo tatay mo, pati kapatid mo, kaya pinaparusahan ka ng Diyos. Pababayaan ka na ng Diyos, kaya huwag ka nang umasa. Yun ang bulong ng Diablo kay Jacob eh. So kung saan-saan nakarating si Jacob, at hanggat maaari, hindi siya nakikihalubilo sa maraming tao kasi alam niya na popular si Esau. At dahil popular yung kapatid niya, madali siyang matutunton. So iniwasan niyang makihalubilo sa mga tao. At nahihiya din naman siyang manalangin sa Diyos dahil pakiramdam niya is pinaparusahan nga siya. So, yung feeling na para siyang itinakwil sa kanila, ganon yung feeling ni Isaac o ni Jacob noong mga oras na yon. Sobrang lungkot ni Jacob, lalo na nung second night, nawala na siya sa piling ng pamilya niya. Parang nawalan na siya ng pag-asa eh.
Parang down na siya nung mga time na yon. At naisip niya na ang bukod tanging makakatulong na lang sa kanya is ang Diyos. Wala yung nanay niya, wala siyang kilala, wala siyang kamag-anak. So, God is the only shelter na pwede niyang lapitan. Doon naisip ni Jacob na since wala na siyang ibang malalapitan, is nagpakumbaba siya sa Diyos. Iniluhod ni Jacob yung kanyang tuhod at nagpakumbaba siya sa Diyos. Inamin niya sa Diyos yung kanyang pagkakamali. At alam niyo, umiiyak siya habang humihingi siya ng tawad. Kumbaga, nasa gitna kasi siya ng kawalan ng pag-asa eh. At alam niyo, naawa ang Diyos kay Jacob. Naawa ang Diyos sa kalagayan ni Jacob. Sabi ng mga pastor, hindi umiiral ang biyaya ng Diyos sa panahon ng lumang tipan. That's not true. Kasi kung babasahin nyo between the lines, yung buhay ni Jacob, yung kanyang pag-alis sa kanila, yung depression na kanyang naramdaman, makikita nyo si Jacob nakasumpong ng awa sa Diyos eh. Ang biyaya ng Diyos ay nananagana po yan sa lahat ng panahon, mula sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon ng bagong tipan. Kaya nung gabi na yon na matutulog na siya, sinagot siya ng Diyos eh. Nung nakatulog na siya, nagpakita ang Diyos kay Jacob eh, sa pamamagitan ng isang panaginip. So nanaginip si Jacob ng isang panaginip, nakakita siya ng isang mahabang hagdan na abot hanggang langit. At doon sa hagdan na yon, nagmamanik manaog ang mga anghel ng Diyos. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Anong ibig sabihin ng vision na nakita ni Jacob sa kanyang panaginip? Yung hagdan na yon, yun po ay si Kristo. Kasi si Kristo nagsisilbing hagdan sa pagitan natin at ng Diyos. Ang mga anghel nagmamanik manaog at malayang nakikipag-communicate sa atin dito sa lupa dahil iniugnay tayo ni Kristo sa kanila. Iniugnay tayo ni Kristo sa kaharian ng Diyos. So bumakas yung ngiti sa labi ni Jacob habang pinagmamasdan niya yung pangitaing yun. At doon niya naintindihan na kahit siya nagkasala, mayroong pa rin pag-asa para makaugnay siya sa Diyos sa pamamagitan ng hagdan na yon. At narinig na niya yung tinig ng Diyos, lalong lumakas yung kanyang pag-asa nung sabihin ng Diyos sa pangitain, narito ako'y sumasayo, iingatan kita sang ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupang ito sapagkat hindi kita iiwan hanggat hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. So nung magising si Jacob, ang sabi niya, ang Panginoon ay nasa lugar na ito. Ano ibig sabihin nun mga kababayan? Ang Panginoon ay nasa lugar na ito. Ibig sabihin, hindi iniwan ng Diyos si Jacob. Kasama pa rin niya ang Diyos sa lugar na yon. So ito yung nagbigay kay Jacob ng lakas ng loob para magpatuloy. So kinabukasan, kinuha ni Jacob yung bato na ginawa niyang unan at nagtayo siya ng isang dambana o isang alaala dun sa lugar na yon at tinawag niya yung lugar na yon na Bethel, nang ibig sabihin ay bahay ng Diyos. Gumawa rin siya ng panatay na manata siya sa Diyos. Sabi ni Jacob, ang panata niya, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, kung magkagayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. So yan yung panata ni Jacob. Narinig ninyo, sabi niya, sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Tanong, inutusan ba ng Diyos si Jacob na ibigay yung 10% ng earnings sa Diyos? Hindi siya inutusan. Nangako lang si Jacob na ibibigay yung 10% ng earning niya sa Diyos, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil inudyukan siya ng gratitude sa puso niya. Alam niyo, yun naman talaga ang tama mga kababayan eh. Kung alam mong hindi ka pinagkukulang ng Diyos, nakakasurvive ka sa awa ng Diyos, matuto ka naman na magbigay ng kusang handog mo out of gratitude, di ba? Hindi kailangang utusan ka. Ha? Kahit man yung magulang mo bumuhay sa'yo, nag-provide na mga pangangailangan mo nung hindi mo pa kaya. Ngayon, kumikita ka na. Gusto mo, di ba, ikaw makaganti ka naman sa kanila, ikaw naman yung magbigay. That is the spirit of gratitude and being thankful. At yun ang naramdaman ni Jacob sa Diyos. Kaya siya namanata na sige, ibibigay ko ang buong 10 bahagi sa'yo. So, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa eastern part, sa bandang Silanganan, dun sa Padan Aram. At doon is nakakita siya ng isang balon. At dun sa balon na yon, mayroong isang grupo doon ng mga pastor na kasama yung kanilang mga tupa. Meron din silang mga babaeng mga kasama.
So, nilapitan sila ni Jacob. Sabi ni Jacob, mga kapatid, taga-saan kayo? Tagaharan kami, sabi ng mga pastor. Tagaharan? Kilala nyo ba si Laban? Yung anak ni Nahor? Sabi ni Jacob. Oo, kilala namin. Kilala namin siya. Kumusta naman siya? Sabi ni Jacob. Sabi ng mga pastor, okay lang naman si Laban. Siya nga pala nandito rin yung anak niya. Sabi ng mga pastor. Nung pagkasabi nilang yun, biglang dumating si Raquel yung tinutukoy nilang anak ni Laban. At alam nyo mga kabayan, nung unang beses na makita ni Jacob si Raquel, na love at first sight siya. At alam nyo kung ano ginawa ni Jacob? Nagpakitang gilas yung binata, Iginulong niya yung bato na nakatakip dun sa balon at pinainom yung mga alaga ng mga pastor. Nung makita siya ni Raquel, nagtaka, sino ba tong binatang to? Bakit niya kami tinutulungan? Napakabait naman ito. At nung mapainom na ni Jacob yung mga tupa na alaga ni Laban, lumapit siya kay Raquel. At alam nyo, bigla niyang hinalikan si Raquel Bigla niyang hinalikan si Raquel, nagulat yung mga pastor At kahit si Raquel, nagulat din At alam nyo, nagsisigaw pa nga si Raquel Nag-iiyak si Raquel, tsaka nagsisigaw siya kasi parang ninakawan siya ng halik no mga oras na yon. Nung nabasa ko to, sabi ko may pagkapilyo rin pala tong si Jacob Pero mong nakawan mo ng halik yung babaeng kakakita mo pa lang. Para wag mag-iskandalo ng husto, nagpakilala si Jacob kay Raquel. Sabi niya, anak ako ni Rebecca, na kapatid ni Laban. So nung marinig ni Raquel yon na kamag-anak nga niya si Jacob, nagtatakbo si Raquel pabalik dun sa bahay nila. At kinuwento nga niya ito dun sa tatay niyang si Laban na na-meet niya yung anak nung kanilang tiyahin na si Rebecca. Nung marinig yun ni Laban, dali-dali namang nagtatakbo si Laban papunta dun sa balon para salubungin si Jacob. Tuwang-tuwa para silang kumbaga parang kamag-anak na hindi nagkita ng napakatagal Ganon yung nangyari, ganon yung senaryo nung salubungin ni Laban si Jacob At doon inalok ni Laban si Jacob na dumuon muna sa kanila, tumira muna dun sa kanilang bahay. Pero syempre, hindi naman titira dun si Jacob ng libre lang. Kailangan niya makisama at saka tumulong din dun sa may-ari ng bahay, di ba? Tinanong niya si Laban, total, nagtatrabaho ka naman sa akin, ano bang kabayaran ng gusto mong ibigay ko sa'yo? Nung time na yun, nakakaisang buwan na si Jacob dun sa bahay ni Laban Kumbaga, isang buwan na siyang naninilbihan kay Laban. Ang sabi ni Jacob, sige ganito na lang. Maglilingkod ako sa'yo ng 7 taon pa. Sabi niya. Pero, hihingin ko yung kamay ng anak mong bunso na si Raquel. Kasi na-inlove talaga si Jacob kay Raquel Maganda at kahali-hali na kasi talaga yung itsura ni Raquel. Actually, kung may kayamanan lang sanang dala-dala si Jacob, pwede naman niyang hingin na lang yung kamay ni Raquel Hindi niya na kailangan magtrabaho. Kumbaga, pwede naman siya magbayad na lang ng dowry. Kaso, dahil nga walang pera si Jacob, nung umalis siya sa kanila, damit niya lang at saka tungkod yung dala-dala niya. So, anong dowry yung ibibigay ni Jacob, di ba? So, ang inoffer na lang ni Jacob is manilbihan siya kay Laban for 7 years. So, medyo matagal-tagal yun, mga kababayan. Hindi na rin naman lugi si Laban doon. 7 years is 7 years, di ba? Pero mabuti na rin yun para at least, di ba, magkaroon sila ng sapat na panahon para kilalanin nila yung isa't isa at mapatunayan ni Jacob kung gaano niya kamahal si Raquel. Si Raquel, syempre, sa tagal ng pagtira ni Jacob sa kanila, nakita niya rin yung kasipagan, yung kabaitan at saka yung katsyagaan ng binata para lang makasama siya habang buhay. So, unti-unti na rin siyang na-fall. Unti-unti na rin siyang nahulog kay Jacob. So, for 7 years, nagkaroon ng ligawan sa pagitan ng dalawa. At nakita din naman ni Laban yung katsyagaan ni Jacob na kahit walang pera si Jacob, parang tiwala na rin siya kasi sa kasipagan ni Jacob, mukha namang kaya niyang buhayin yung kanyang pamilya, di ba? Nung binabasa ko itong kwentong ito, alam niyo mga kababayan, pinatunayan ni Jacob yung kasabihang hahamakin ng lahat, masunod ka lang Kasi dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, yung 7 years is napaka haba nun. Pero parang ilang araw lang kay Jacob. At alam nyo ba, sa loob ng 7 years na panliligaw, panunuyo, kahit nagkakagustuhan silang dalawa, walang nangyari sa dalawa. Walang premarital sex na nangyari. Gusto ni Jacob si Raquel at nagugustuhan na rin naman ni Raquel si Jacob. Pero for 7 years, walang nangyari sa kanila. Yun talaga ang kahanga-hanga dito, mga kababayan. Talagang naghintay si Jacob at si Raquel naman is talagang pinakaingatan yung kanyang puri. Sa panahon natin ngayon, ewan ko kung may
nakakagawa pa niyan ng ginawa ni Raquel at ni Jacob. Siguro wala na, no? Ngayon, meron nga akong alam Ka-text ngayon, maya-maya nagkita na, hindi na natin alam kung anong ginawa. Malayong malayo dun sa panahon ng mga patriarka. So, dumating yung time na natapos ni Jacob yung 7 years na paglilingkod kay Laban. Then, kinausap niya yung magiging biyenan niya. Natapos ko na yung 7 years. Siguro naman, baka pwede ko nang makuha yung asawa ko, sabi ni Jacob kay Laban. So, pumayag naman si Laban at nag-utos siya na magkaroon ng pagdiriwang o ng party para sa pag-iisang dibdib ni Raquel at ni Jacob. So, natapos yung party na yon, siguro medyo nakainom si Jacob. Pumasok na siya doon sa kwarto nila ni Raquel. Ang problema, inutusan ni Laban yung panganay na anak niyang si Leah para sundan si Jacob doon sa kwarto. So, in short, walang kamalay-malay si Jacob na ang nakasama pala niya sa buong magdamag si Leah, yung panganay, hindi si Raquel na talagang gusto niya. At kinabukasan, halos umusok sa galit. umusok sa galit itong si Jacob. Ha? Kasi biruin mo ang katabi niya sa buong magdamag is ibang babae, si Leah. Ha? Gulat na gulat siya nung makita niyang ibang babae yung kaulayaw niya sa magdamag. So galit na galit si Jacob, nagpunta siya kay Laban. Pati kay Leah, galit na galit siya kasi alam niya, kasabwat si Leah Kasabwat tong babaeng ito sa panloloko sa kanya siguro type din naman siya ni Leah, kaya pumayag. Possible yon, di ba? So pinuntahan ni Jacob si Laban. At sabi niya, ikaw mandaraya ka Ano sagot ni Laban? Alam mo kasi Jacob, dito sa lugar namin, hindi pwede na ibigay agad ang bunso, kailangan panganay muna. Which is, alam nyo, palusot lang naman yun ni Laban Palusot lang yun. Ang totoo, inuutakan niya lang si Jacob para ma-extend yung serbisyo ni Jacob sa kanila. Remember, si Laban ay isang mautak na negosyante. At si Jacob naman siya naman yung tipo ng tauhan na mahirap pakawalan kasi nga sa sobrang sipag. At napansin ni Laban na lalong lumalaki yung kanyang kabuhayan, yung kanyang kayamanan mula nung time na dumating sa buhay nila si Jacob. Kasi pinagpapala ng Diyos si Jacob sa mga gawa ng kanyang kamay. Kaya ang sabi ni Laban, mag-extend ka pa ng 1 week and then ibibigay ko si Raquel sa'yo para masipingan mo. Tapos, mag-render ka pa ng another 7 years, pwede mo na siyang asawayin. Kita nyo yung kautakan nito ni Laban, buti na lang, mabait si Jacob at mahal niya si Raquel. So, nag-extend pa siya ng 7 years. Pero ang problema naman kasi dito kay Laban, hindi niya itinuring na kamag-anak si Jacob Ang turing niya kay Jacob, alam niyo kung alipin. Noong unang nagkita sila sa balon, okay pa para silang magkamag-anak na hindi nagkita ng matagal. Pero habang tumatagal, na naninirahan si Jacob dun sa bahay ni Laban, nag-iiba na yung turing sa kanya Ginagawa na siyang kalabaw. Alam niyo, yung hirap na nakikitira ka lang Ang hirap pa nito, naging dalawa tuloy ang asawa ni Jacob. May Raquel na siya, may Leah pa siya. Kasi hindi naman pwedeng hindi niya asawain si Leah dahil kahihiyan ng pamilya ni Laban. Kung lalabas na si Leah is sumiping sa lalaki tapos di naman siya pinatulan, di ba? Lalo na paano kung magkaroon ng supling o ng bunga yung pagtatalik nila nung gabing yun. Di magkakaroon siya ng anak. Tapos ang ama asawa ng kapatid niya. Naku, napakalaking kahihiyan nun, mga kababayan. Kaya no choice si Jacob kundi asawahin silang dalawa. Yun nga lang, naiinis si Jacob kay Leah. Dahil nga si Leah naging kasabwat sa panloloko sa kanya. Pero alam nyo, kahit ayaw niya kay Leah, si Leah yung pinagkalooban ng Diyos ng anak. At si Raquel baog. Nakita kasi ng Diyos yung pagdadalamhati ni Leah. Every time na, lagi na lang sinusungitan ni Jacob si Leah. Inis na inis si Jacob si Leah. So ito naman si Leah, iyak na lang ng iyak. At yun, nakita yun ng Diyos. Nakita ng Diyos yung sakit na nararamdaman ni Leah sa piling ni Jacob. At bilang ganti, alam nyo, binigyan ng Diyos si Leah ng anak kay Jacob. Nagkaroon sila ng anak at pinangalanan na Ruben. At nasundan pa ng isa na ang pinangalan naman is Simeon. So dahil siya yung may kakayahang magkaanak, unti-unti napamahal si Jacob kay Leah. Unti-unti nabawasan yung galit niya dito sa babaeng ito. Si Raquel, mahal nga niya, oo nga, mahal niya. Pero wala namang kakayahang magbigay ng anak sa kanya. So, hanggang sa ayun nga, nakaapat si Jacob kay Leah. Nagkaroon siya ng 4 na anak, si Ruben, si Simeon, si Levi at si Juda. And then, naglingkod si Jacob
kay Laban exactly 20 years. At minahal ni Jacob yung mga hayop ng biyanan niya. Sobra-sobra yung pagmamalasakit na pinakita ni Jacob doon sa mga ari-arian ng kanyang biyanan. Kumbaga naging isang mabuting pastol si Jacob sa mga hayop ni Laban. Pero si Laban hindi naging mabuti sa kanya. Sinamantala siya ng husto nitong biyanan niya. At nung napansin ni Raquel na natutuon na yung pansin ni Jacob kay Leah at sa mga anak niya, nagselos itong si Raquel. Nainggit siya sa ate niya. Kasi yung ate niya nagkakaanak, siya hindi. So, nag-away ngayon itong si Raquel tsaka si Jacob. Sabi ni Raquel, bigyan mo naman ako ng anak. Sabi ni Jacob, bakit? Diyos ba ako? Ako ba nagkait sa'yo na magkaroon ka ng anak? Ganun talaga Totoo talaga yung kasabihan na hindi lahat ng bagay nasa iisang tao. Maganda nga si Raquel. Mas maganda nga siya kaysa sa ate niya. Pero yung ate niya may kakayahang magkaanak. So, nung hindi na talaga pwedeng magkaanak si Raquel, ibinigay ni Raquel yung kanyang alila na si Bilha para anakan ng asawa niya. Kumbaga, ang nangyari dito, mga kababayan, nagbigay si Raquel ng surrogate mother. Binigay niya si Bilha na naalipin niya para sipingan ng kanyang asawa at para maging surrogate mother. Inanakan lang talaga ni Jacob si Bilha at nagkaroon siya ng dalawang anak, si Dan at saka si Naphtali. Nalaman ni Leah yung ginawa ni Raquel. Nainggit siya. Gusto niya rin gayahin yung ginawa nung kapatid niya. So, ang ginawa ni Leah, yung servant niya, yung alipin niyang si Zilpa, yun naman ang ibinigay niya kay Jacob para sipingan din. At nagkaanak si Jacob kay Zilpa ng dalawa, si Gad at saka si Aser. At mula noon, dahil dito sa mga pangyaring to, nagkaroon ng kompetisyon sa pagitan ni Leah at ni Raquel sa pag-ibig ni Jacob. Kumbaga, kung gusto mo si Jacob ngayong gabing ito, bayaran mo siya. Magbayad ka sa akin. Parang ganun yung nangyari. O sige, babayaran ko yung oras ni Jacob. Sa akin siya ngayong gabi, Yun yung nangyari dun sa magkapatid, Diba? Sa akin, parang hindi maganda yung dating. Pero yun talaga yung nangyari, mga kababayan, kung babasahin ninyo yung kasaysayan dito sa Biblia. At nagkaroon pa si Jacob ng iba pang mga anak kay Leah. Pinanganak pa si Isakar, si Zabulon, at saka nagkaroon siya ng isang anak na babae na si Dina, kaisa-isang babaeng naging anak niya kay Leah. So, nung time na yon, naawa ang Diyos kay Raquel. Kaya binuksan ng Diyos yung bahay bata ni Raquel at doon nagkaroon na rin siya ng anak kay Jacob. Ipinanganak naman si Jose, kaisa-isang lehitimong anak ni Raquel at ni Jose. So, siyempre, madiskarting tao si Jacob, nag-isip siya ng paraan para magkaroon naman siya ng, kumbaga, parang sariling property. Hindi yung si Laban na lang lagi ang nakikinabang dun sa kasipagan niya. Total, hindi naman maayos kausap si Laban. Alam nyo, 10 beses na binago ni Laban yung konting sahod ni Jacob. Nalugi talaga si Jacob dito kay Laban. Talagang ang nakinabang si Laban. So, naisip ni Jacob, bakit hindi naman, kumbaga, pakinabangan naman niya yung kayamanan nung kanyang biyanan. So, nakapag-produce si Jacob ng bagong breed. Kumbaga, nakagawa siya ng bagong breed ng mga kambing at tupa mula sa mga hayop ni Laban. At dumami yung breed na yon. So, technically, mga kababayan, hindi yun ninakaw ni Jacob, Hindi ninakaw ni Jacob yun. Sarili niyang produsyon dahil marunong si Jacob mag-interbreed ng mga hayop of the same species. At yun ang ginawa niya dun sa mga hayop ng kanyang biyanan. Sabi ko nga sa inyo, pinagpapala ng Diyos ang mga gawa ni Jacob. Mabilis dumami yung mga species o yung mga breed na ginawa ni Jacob. Dumami yung mga hayop ni Jacob. At nagkaroon siya ng sarili niyang property. At dahil nga dumami na yung kanyang mga na breed, kailangan niya na rin mag-hire ng mga tauhan. So, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang mga alipin. So, ganyan yung discarding ginawa nito ni Jacob, mga kababayan. At nung napansin ng mga anak na lalaki ni Laban, kasi si Laban, meron din mga anak na lalaki yan, nung napansin nila na dumami yung property ni Jacob, nagkaroon sila ng masamang mata kay Jacob. Sabi nila, naku, mukhang iniisahan tayo ni Jacob. Pinagbibintangan nila si Jacob na ninanakawan na sila ng hayop. So, nagsumbong sila dun sa tatay nila. Yung tatay nila naniwala. Kaya pati sila pa nagkaroon ng masamang isip kay Jacob. So, naramdaman ni Jacob na parang nagiging indifferent na yung mga bayaw niya at saka yung
yung kanyang biyanan, nararamdaman niya rin na pinag-uusapan na rin siya ng mga alipin ni Laban at pinagbibintangan siya na parang inuutakan niya yung biyanan niya. Nakaramdam ng takot si Jacob. Natakot siya eh. Naisip niya baka may gawing masama sa kanya yung mga anak na lalaki ni Laban eh. Naisip niya rin baka i-seize o puwersahin yung kanyang mga property, bawiin yung kanyang mga property. Hindi naman kay Laban yun, kanya yun eh. Sarili niyang paghihirap yun. So nanalangin si Jacob sa Diyos. Naalala ni Jacob yung pangako sa kanya ng Diyos na hindi siya pababayaan. So nagpray siya sa Panginoon at sinabi ng Diyos sa kanya na, Jacob, umalis ka na dyan sa Haran at bumalik ka na sa bahay ng iyong mga magulang. So nung makatsyempo si Jacob ng tamang pagkakataon para maitakas yung kanyang mag-iina, tumakas sila sa bahay ni Laban. Tinipon niya yung kanyang mga ari-arian na naipon, yung kanyang mga alipin, yung kanyang mga dalawang asawa, yung mga concubines niya, yung kanyang mga anak, at palihim silang umalis doon sa bahay ni Laban. Nakalayo sila, nakatawid sila ng ilog ng Euphrates. However, nung pangatlong araw, napansin ni Laban na tinakasan siya ni Jacob. Umusok sa galit si Laban. At yung kanyang mga anak, sabi ng mga anak niya, pag naabutan ko talaga yan si Jacob, papatayin ko yan. Sabi ng mga anak ni Laban. So, mabilis na inutusan ni Laban yung kanyang mga tauhan at yung kanyang mga kapatid na mag-assemble para habulin yung grupo ni Jacob. Malamang maabutan pa nila sila sa disyerto. Then, on the 7th day, nung ikapitong araw, ayun, naabutan nga ni Laban yung grupo ni Jacob sa bundok ng Gilead na nagpapahinga. Sabi ni Laban sa mga tauhan niya, magpahinga muna tayo. Bukas ko kumprontahin ko yan si Jacob, sabi niya. So nung gabi na yon, nagpahinga muna sila. May nangyaring hindi inaasahan. Habang natutulog si Laban, biglang nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa panaginip. Sabi ng Diyos, huwag kang magsasalita ng hindi maganda kay Jacob ha. Kahit mabuti o masama, ingatan mo yung bibig mo pag nasa harap mo na si Jacob. Sabi ng Diyos. So natakot si Laban. Natakot siya. Naisip niya, nako, wala na akong magagawa. Ang Diyos na mismo ang kasama ni Jacob. Actually, ang ibig sabihin ng Diyos doon, wag na wag niyang hihikayatin si Jacob na bumalik sa Haran. Wag siyang magsasalita ng masama, meaning, wag niyang tatakutin si Jacob na kapag hindi siya bumalik, is gagawa niya ng masama. Wag siyang magsasalita ng mabuti, meaning, wag niyang susulsulan o aalokin si Jacob ng kung ano-ano para lang bumalik sila. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. So, kinabukasan, kinompronta ni Laban si Jacob. Never niyang inalok o tinakot si Jacob na bumalik. Pero kung ano-ano naman yung kanyang pangongonsensyang sinabi. Hindi nga niya inalok, hindi niya sinabi kay Jacob, bumalik na kayo. Hindi. Kasi takot niya lang din sa Diyos eh. Pero kinonsensya niya si Jacob. At kung ano-anong pinagsasasabi niya na dito sa kanyang manugang, kesyo pinagmukha niyang mga bihag yung mga anak niya, kesyo hindi man lang niya hinayaan na magkaroon ng maayos na pamamaalam sa pamilya, bigla na lang itinakas. At sa huli, pinagbintangan pa niya si Jacob na nagnakaw pa ng ari-arian niya kasi nawalan siya ng mga rebultong Diyos-Diyosan eh. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kasalbahe itong si Laban kay Jacob. Hindi niya alam, si Raquel yung kumuha ng mga importanteng Diyos-Diyosan na hinahanap niya. Hindi rin naman niya nabawi kasi nga, matindi yung pagtatago na ginawa ni Raquel dun sa mga ninakaw niyang Diyos-Diyosan eh. So, ewan ko ba dito kay Raquel, maganda lang siya pero wala siyang malalim na pagkakilala sa Diyos ni Abraham eh. Mas mabuti pa nga sa kanya yung kapatid niyang si Leah eh. Dahil at least si Leah marunong tumawag sa tunay na Diyos eh. Yun nga lang, nagkagusto rin siya kay Jacob kaya nagpagamit siya sa kagustuhan ng tatay niya no na lokohin si Jacob, di ba? Si Jacob, nung marinig yung mga bintang ni Laban at yung mga pangungonsensya niya, nagalit na rin si Jacob. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Sabi niya. Pinaglingkuran kita ng 20 years tapos dinadaya mo pa ako sa kaupahan ko, sa sweldo ko. Inalagaan ko ng gusto ang mga ari-arian mo. Bakit ganito ang ginagawa mo sa akin? Hinahabol mo ako para akong kriminal, sabi ni Jacob. Kasi para silang humahabol ng kaaway sa dami nila para silang makikipaggera So bandang huli, na-realize din ni Laban yung kanyang pagkakamali. Nagkasundo rin silang magbiyanan. At hinayaan na lang ni Laban na makaalis na lang si Jacob kasama yung kanyang mga anak at apo. So gumawa sila ng isang kasunduan na hindi na nila pakikialaman ng isa't isa at hahayaan ng isa't isa na magpunta kung saan niya gustong magpunta. At mabuhay na lang ng malaya. And on that same day, nagkaroon ng piging ang buong grupo
to serve as a farewell ni Laban kay Jacob at sa kanyang mga anak. So alam niyo mga kababayan, bagaman may basbas ng Diyos yung pagbabalik ni Jacob sa kanyang mga magulang after 20 years ng kanyang serbisyo kay Laban, alam niyo hindi naging masaya o hindi naman nakaramdam ng excitement si Jacob dahil babalik na siya sa kanila eh. Hindi naging masaya yung pakiramdam ni Jacob nung siya'y pabalik na sa kanyang mga magulang. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo mga kababayan, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, bumabalik sa kanyang alaala yung mga pangyayari. Kung bakit siya napilitang mag-iwang bayan, kung bakit siya napilitang tumira sa napakalayong lugar, malayo sa kanyang mga magulang. Lagi niyang naiisip yung kasalanang nagawa niya kay Isaac na naging dahilan kung bakit umabot siya ng 20 years sa ibang lugar. At habang papalapit siya dun sa kanyang lupang tinubuan, habang unti-unti niyang nare-recognize yung mga bundok, yung mga lugar na dati niyang pinupuntahan, palatandaan na malapit na siya doon, lumalakas yung kabog sa dibdib niya. Masyado siyang kinakabahan kasi lahat parang nananariwa sa alaala niya yung nangyari noon nung bago siya umalis Pero alam niyo sa kabilang banda, paulit-ulit naman na dumarating o naririnig niya sa kanyang tenga yung pangako ng Diyos na hindi nga siya pababayaan. So habang papalapit siya ng papalapit dun sa kanilang nayon, naisip ni Jacob si Esau. Siguro si Esau namumuno na siya sa mga pag-aari ng kanyang ama. Siguro si Esau is panatag na, masaya na siya kasi siya na lang yung solong tagapagmana sa lahat ng ari-arian ni Isaac. Hindi naman din inaasahan ni Esau na babalik pa yung kapatid niya. Kaso ang problema, paano ngayon yan? Pabalik na si Jacob. So sigurado na pag nakita sila, mapapatay siya ng kuya niya. Mapapatay siya ni Esau, hindi lang para gumanti dun sa panlulokong ginawa niya noon, kundi para na rin siguro protektahan yung kayamanan na iniisip niyang mapupunta na sa kanya dahil nga wala na si Jacob. Pero kahit na ganun, pinalakas ng Diyos yung loob ni Jacob. Ipinaalala niya kay Jacob yung kanyang pangako sa Bethel noon na hindi niya siya pababayaan. At alam niyo, bilang assurance ng pangakong ito, ipinadala ng Diyos yung kanyang hukbo para gwardyahan yung grupo ni Jacob sa paglalakbay nila. Ang sabi dito sa Genesis 32 mula 1 hanggang 2, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Nang makita sila ni Jacob, ay sinabi niya sa kanila, "Ito'y hukbo ng Diyos." Kaya tinawag niya ang pangalan ng lugar na yon na Mahanaim. So nung makita ni Jacob yung hukbo ng Diyos, actually marami to mga kababayan, hindi lang isa o dalawang anghel ito. Isang hukbo ito na sumasalubong kay Jacob Nung makita niya yon, napanatag si Jacob. Actually, hindi naman alam ng mga kasama niya sa grupo na mga anghel pala yung mga nakasalubong nila Pero si Jacob, alam niya, naramdaman niya na itong sumasalubong sa kanila is galing sa Diyos, hukbo ng Diyos. At hindi lang isang grupo ito mga kababayan. Dalawang grupo ng mga anghel yung pinadala ng Diyos. Isang grupo na magbabantay sa kanila sa harapan at isang grupo na magbabantay sa kanila sa likuran. Kaya nga yung lugar na yon, kung saan nakita ni Jacob yung mga anghel, tinawag niya yon na Mahanaim. Ang ibig sabihin ng Mahanaim, yan po ay salitang Hebreo, nang ibig sabihin ay 2 pulutong. Kasi 2 pulutong yung hukbo na ipinadala ng Diyos para magbantay sa kanila. Pero siyempre kahit na ganon, gustong makasigurado ni Jacob na secure yung kanilang pagbabalik dun sa kanilang nayon So, ang ginawa ni Jacob, nagpadala siya ng mga tauhan para mauna dun sa kanilang nayon. Kumbaga, itong mga sugo na ipinadala niya, ang mag-check in advance ng sitwasyon dun sa kanilang lugar bago sila dumating. Baka naman hindi pa timing yung kanilang pagdating, So, kumbaga sila yung magbabalita, Jacob, ganito yung sitwasyon sa inyo, ganito yung nakita namin sa kapatid mo, ito yung kalagayan ng magulang mo. So, yun yung rason ni Jacob kung bakit niya pinapunta yung kanyang mga tao. At in case naman na makita sila ni Esau, dapat maayos yung kanilang pagpapakilala. Hindi dapat basta-basta yung mga salitang bibitiwan nila kay Esau.
Kaya sabi ni Jacob, eto ganito sasabihin ninyo ha, Panginoong Isaw, ako ang abang kapatid mong si Jacob. Matagal na akong naninirahan sa tiyo natin na si Laban, at ngayon ay bumabalik ako. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko itong mga sugong ito para ipamanik sa iyo na magkasundo na tayo. So dito tama naman si Jacob Dapat talaga maingat sila sa pakikipag-usap Dapat yun yung verbatim na sasabihin nila kay Isaw pag nakita sila. Walang labis, walang kulang. Dapat ang approach nila is yung nagpapakumbaba. Alam nyo kasi mga kababayan, alam ni Isaw yung prophecy ng mga bata pa sila. Anong prophecy ito? May prophecy noon na ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Tama? So alam ni Isaw yun. Tandang-tanda pa niya yun. So para huwag mag-init si Isaw, pag naalala niya yon, dapat maunahan nila siya. Pag tinanong kayo, ang sasabihin ninyo, ako ang abang lingkod mong si Jacob. So kumbaga, pinapalabas dito ni Jacob na ikaw Isaw ang Panginoon. Na si Isaw ang Panginoon at siya ay alipin. So magandang empathy yun mga kababayan para hindi mag-trigger si Isaw di ba? So naunang pumunta yung mga sugo dun sa kanilang nayon. And after isang araw o ilang oras, hindi natin alam kung gaano ba kalayo yung pagpunta at pagbalik doon. So dumating yung time, nakabalik yung mga sugo kay Jacob. So pagbalik nila kay Jacob, ang sabi nila, sabi ng mga sugo, nakausap namin yung kuya mo. At sasalubungin ka daw niya, meron siyang 400 tauhan. That's 400 soldiers mga kababayan. So ninervyos ngayon si Jacob. Kasi walang positive na response si Isaw tungkol dun sa kanyang pagpapakilala Hindi man lang ngumiti o may magandang balita man lang yung mga sugo na nasabi si Isaw nung nalaman niya na paparating na si Jacob. Basta ang sabi lang ni Isaw, sabihin ninyo sa kanya, sasalubungin ko siya, meron akong 400 na mga kasama na mga tauhan. So ninervyos ngayon tong si Jacob, kinabahan siya. Ang pumasok sa isip niya, naku, patay tayo, yari na tayo ngayon. Tsak na pagpapapatayin tayo ni Isaw para maghiganti. So dahil sa takot, inutusan ni Jacob yung kanyang mga kasama na magdalawang pangkat para in case na umatake si Isaw dun sa naunang pangkat, may pagkakataon pa para makawala yung pangalawang pangkat. Ninenervyos na rin, pati yung mga asawa ni Jacob, yung mga nakakatandang anak niya, sila Ruben, sila Levi, sila Huda, ninenervyos na rin nung marinig nila yon. Siyempre may mga isip na rin itong mga kabataan ito. Ano kaya gagawin natin? Pagpapatayin tayo ng kapatid mo, sabi ng mga tauhan ni Jacob sa kanya. So, ito mga kababayan yung tagpo sa Biblia na kung tawagin ay Jacob's Trouble. Yung tagpo kung saan takot na takot si Jacob dahil papatayin sila ni Isaw once na pag nahuli sila. May mga bata, may mga babae pa silang mga kasama. So, defenseless sila, tama? So, si Jacob nanalangin sa Diyos. Sabi ni Jacob sa Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Ang sabi niyo, bumalik na ako sa aking lupain at sa aking mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo, Panginoon. Nung tumawid ako sa Jordan, wala akong dala kahit isang tungkod, pero ngayon, 2 pangkat na ang kasama ko. Iligtas niyo po ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Isaw. Kasi nangangamba po ako na pag nagkita kami, papatay niya pati yung mga babae at mga batang kasama ko. Nangako pa naman po kayo na hindi niyo ako pababayaan. Ang sabi ninyo, paparamihin ninyo yung aking mga inanak, sindami na mga buhangin sa dagat. So yun yung naging panalangin ni Jacob sa Diyos At after niya manalangin, inutusan niya yung kanyang mga tauhan na maghanda kayo ng mga regalo para pag dumating si Isaw, ibigay ninyo yung regalo. Yun nga lang, yung magdadala ng regalo, dapat mauuna siya sa grupo para in case na makasalubong si Isaw sa disyerto, masabi nila na may mga regalo para sa kanya. So siguro, yun yung naisip ni Jacob na strategy, baka sakaling maglubag yung loob ni Isaw habang papalapit sa kanila, no? So, kinagabihan, nagdesisyon si Jacob na humiwalay muna sa kanyang mga kasama. He want to spend the whole night with God. Gusto niyang makipag-usap sa Diyos nang siya lang. Kasi takot na siya So, ang sabi niya dun sa mga asawa niya, tsaka sa mga anak niya, tsaka sa mga tauhan niya, mabuti pa mauna na kayong tumawid sa ilog. Kasi nakarating na rin sila sa ilog ng Jabok nung time na yon. So, nung mangarating sila doon, ang sabi ni Jacob,
mauna na kayong tumawid. Gusto kong mapag-isa, hayaan nyo muna ako dito. So dito mga kababayan, habang binabasa ko tong tagpong ito, naramdaman ko, depressed si Jacob nadidepress siya Sabi nung iba, saan mo naman nabasa na nadidepress si Jacob? O ito, bakit nagpapaiwan si Jacob? Kung ikaw ang lalagay sa kalagayan ni Jacob, bakit ka magpapaiwan? Bakit gusto mong mapag-isa? Diba? Hindi man kailangan mabasang letra por letra Nakita nyo mga kababayan kung paano magbasa ng Biblia? Gusto niyang mapag-isa, it means nag-depress siya ng mga oras na yon. Gusto niya, or he want to spend the whole night talking with God kasi kinakabahan siya sa pagkikita nila ng kapatid niya. So, nung mag-isa na lang siya, wala na siyang kasama, nagpakumbaba si Jacob sa Diyos. Lumuhod siya, nagpatira pa. Umiyak siya sa Diyos. Iniyak niya sa Diyos lahat ng kanyang mga pangamba. Yung kanyang pawis buo-buo. Ganon yung kanyang sitwasyon ng mga panahon na yon. Kasi takot na takot siya Pero maya-maya, habang nakikipag-usap siya, habang nasa kalagitnaan siya ng panalangin sa Diyos, maya-maya, may isang lalaki na biglang lumapit at kumapit sa kanya kung ikaw si Jacob, ano mararamdaman mo? Diba? Siyempre magugulat ka, matatakot ka. Una, mag-isa lang siya dun sa lugar na yon. Pangalawa, meron pang banta sa buhay niya galing sa kapatid niya. So, anong naging reaksyon ni Jacob? So, siyempre, dahil paranoid, ang akala niya is may bandido kung sino man na magtatangka sa buhay niya, walang sali-salita, bigla niyang hinawakan yung lalaki. At doon nag-umpisa yung pagpapambuno nila. Hindi rin nagsasalita yung lalaki, mga kababayan. Nagpumiglas lang yon dahil ayaw siyang bitawan ni Jacob. Actually, gusto siyang itumba ni Jacob si Jacob medyo depressed dahil nararamdaman niya yung guilt sa puso niya dahil nga sa nagawa niyang kasalanan sa kapatid niya. So, although nandun yung kanyang tiwala sa Diyos na siya'y papakinggan ng Diyos, pero napagtatagumpayan siya ng guilt, kaya ganun yung naging response niya dun sa lalaking humawak sa kanya. Actually, matagal na pagpapambuno ito, mga kababayan, napakatagal nito. Hindi lang ito 1 oras o 2 oras silang nagpambuno. Walang salitaan, basta nagpapambuno sila. Tapos, yung pagpapambuno nila, umabot hanggang sa madaling araw, hanggang sa pagbubukang liwayway. At napansin ng lalaki na magbubukang liwayway na. So, ang ginawa niya, dahil nga ayaw magpatalo ni Jacob, ayaw siyang bitawan ni Jacob, pinisil niya ngayon yung tagiliran ng hita ni Jacob hanggang si Jacob mapaaray. Nung mapaaray siya, doon siya biglang nagising sa katotohanan para siyang nahimasmasan Bakit? Naramdaman niya, teka, mukhang hindi pangkaraniwang tao itong kapambuno ko, sabi ni Jacob sa sarili niya. Doon niya naramdaman na hindi basta-basta tao yung kanyang kaharap. Galing sa Diyos yung lalaki na yon. Alam niyo naman si Jacob diba? Si Jacob madali yang makakilala ng isang tao kung siya ba'y sugo ng Diyos o hindi Madali siyang makakilala. So, noong time na yon, hindi niya nakilala yung lalaki na yon kasi depressed nga siya, paranoid siya. So, nung pinisin ng lalaki yung kanyang hitat, napaaray siya sa sobrang sakit. Doon siya parang nagising at naramdaman niya na yung lalaking kapambuno niya ay anghel na galing sa Diyos. Yun nga lang, nung naramdaman niya yon, mas lalo niyang hinigpitan yung kanyang hawak doon sa lalaki. Kahit sobrang sakit nung hita niya sa pagkakapisil nung lalaki, hindi siya bumitaw Bitawan mo ko, sabi ng lalaki, magbubukang liwayway na. Si Jacob umiiyak na. Actually, umiiyak siya, hindi dahil nasasaktan na siya doon sa pagkakapisil dun sa hita niya. Umiiyak siya dahil ayaw niyang pakawalan yung lalaki hanggat hindi siya nakakahingi ng assurance. Anong klaseng assurance ito? Yung basbas. Ang tawag ng Biblia basbas. Pero ang totoo nun, mga kababayan, ang gustong makuha ni Jacob, nung nalaman niya na tagalangit o anghel ng Diyos yung kanyang kapambuno, hindi niya binitiwan yung lalaki dahil gusto niya na makakuha ng assurance na siya ipinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Tandaan nyo, si Jacob nadidepress dahil ang feeling niya hindi pa siya pinapatawad ng Diyos. Kasi kung siya'y pinatawad na ng Diyos, hindi sana darating sa punto na ganito na papatayin pa siya ni Esau pag nakita sila So, parang pakiramdam niya sa sarili niya, wala yung proteksyon ng Diyos
Dahil kung ako protektado ng Diyos, na kung ako'y pinatawad na talaga, ba't ganito, napapatayin pa rin ako ni Esau eh. So, ayaw niyang bitawan yung anghel, gusto niyang makakuha ng assurance na ako pinatawad na ng Diyos. Yun ang gusto niya. At umiiyak siya. Hindi siya umiiyak dahil nasasaktan siya dun sa pagkakapisil sa hita niya. Umiiyak siya dahil ayaw niyang pakawalan. Gusto niya ng assurance. Nagmamakaawa siya dun sa anghel. So, tinanong siya ngayon ng anghel, ano ba pangalan mo? Sabi niya, ako si Jacob. Sabi ng anghel, o sige, mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo, hindi na Jacob. Sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay, sabi ng anghel. Tanong, nagtagumpay ba talaga si Jacob? Nagtagumpay ba talaga siya? Hindi nga niya naigupo yung anghel, hindi niya napatumba eh. Pero ang sabi ng anghel, nagtagumpay ka, sabi niya. Aminado yung anghel na hindi siya nanalo kay Jacob. Kaya nga ang sabi, nakipagpambuno ka sa Diyos at sa tao, ikaw ay nagtagumpay. So hindi man naigupo ni Jacob yung anghel, aminado yung anghel na nanalo si Jacob. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung paano nanalo siya? Kasi nakita nung anghel yung pananampalataya, yung pagpapakumbaba, yung pagsisisi sa puso ni Jacob. Nanalo si Jacob hindi dahil sa lakas. Nanalo si Jacob hindi dahil sa puwersa, hindi dahil sa kamao o dahil sa kanyang bisig. Nanalo si Jacob sa anghel dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang pagsisisi, sa kalinisan ng kanyang puso, nanalo siya. Dahil doon, pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan. Hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. Kasi yung ibig sabihin ng Jacob, supplanter. Ibig sabihin, to supplant. Ibig sabihin is palitan. So, that's a name of being defeated, tama? So, naging Israel, meaning, prinsipe ng Diyos, to commemorate yung kanyang pagtatagumpay sa Diyos at sa tao. Ganyan yan, mga kababayan. So, ngayon, malinaw na kay Jacob, malinaw pa sa sikat ng araw na na-realize ni Jacob yung tindi ng consequence ng hindi niya pagtitiwala sa Diyos. Yung pagkakamali na pinangunahan niya ang Diyos nung una, nung dayain niya yung kanyang tatay at kapatid. Kasi sinabi na nga, di ba, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. So, si Jacob ang magiging Panginoon kay Esau. Pero ang ginawa kasi ni Jacob, pinangunahan niya yung plano ng Diyos eh. Kung hinayaan na lang niya na ang Diyos ang gumawa ng paraan, total, sinabi na nga ng Diyos na yung kuya niya, maglilingkod sa kanya eh. Wala, pinangunahan niya. So, nagsuffer ngayon siya ng matinding consequence, ng matinding depresyon. Ngayon, malinaw na sa kaisipan ni Jacob, yung lalim, yung tindi ng consequence ng pagkakamaling ginawa niya. Sabi nung iba, nung mga nagko-comment dito, kagustuhan daw ng Diyos yung ginawa ni Jacob na pandaraya sa tatay niya, which is mali, mga kababayan. Maling-mali yun. Maling paniniwala yun. Walang kinukonsinti ang Diyos na pandaraya. Anumang pandaraya ay masama sa Diyos, mga kababayan. So, ang katunayan na hindi kagustuhan ng Diyos yung ginawa ni Jacob sa kanyang tatay at sa kanyang kuya is, nagsuffer siya ng depresyon. Nagsuffer siya ng sufferings, ng matinding paghihirap sa piling ng ibang tao. Kamag-anak niya yung nagpahirap sa kanya for 20 years. Ganyan yung naging consequence ng pagkakamaling ginawa niya. Kasi kung kalooban ng Diyos na si Jacob is dayain niya yung kanyang tatay at kapatid, hindi magsasuffer si Jacob sa huli. Diba? Kagustuhan ng Diyos yun, bakit siya magsasuffer? Diba? So it means hindi kagustuhan ng Diyos yun. Kaya yung sinasabi nung nag-comment, that is wrong, kabayan. So habang nakikipagpambuno si Jacob sa anghel, may isa pang anghel na ipinadala ang Diyos para naman kay Esau. So nung time na nakikipagpambuno si Jacob, si Esau naman nananaginip ng isang anghel. At dun sa kanyang panaginip, ipinakita sa kanya ng anghel na ipinadala ng Diyos yung paghihirap na pinagdaanan ni Jacob for 20 years sa poder ng kanilang tiyuhin na si Laban. Pinakita ng Diyos kay Esau yung pagtitiis, yung gutom na tiniis, yung mga panlolokong tiniis ni Esau sa piling ng kanilang tiyuhin, na itong abusong dinanas niya is hindi niya sinuklian ng kasamaan. In fact, sinuklian niya ng kabutihan. Yung gabi-gabi na luha ni Jacob dahil sa kanyang pagsisisi sa kanyang mga nagawa, yung hirap na pinagdaanan niya sa araw-araw, yung mga panahon na hindi siya pinapasahod ng kanyang amo,
Lahat yun, ipinakita ng Diyos kay Esau sa panaginip. Kaya nung magising si Esau, alam nyo, lumambot yung puso niya sa kapatid niya. Naawa siya sa tindi ng hirap na pinagdaanan ni Jacob habang siya naman is nagpapasarap sa buhay sa poder ng kanyang magulang. For 20 years, tiniis ni Jacob yun at nakita yun ni Esau sa kanyang pangitain. Doon niya na-realize na hindi pala dapat siya magalit sa kapatid niya. Hindi pala dapat niya gantihan si Jacob dahil sapat na o sobra-sobra yung hirap na dinanas ng kapatid niya sa ibang tao. So kinabukasan nung magkita silang magkapatid, alam nyo lalong naawa si Esau sa kalagayan ng kapatid niya. Paano nakita niya si Jacob namumutla, pagod na pagod. Remember, nakipagpambuno si Jacob sa anghel the whole night. At paika-ika pang maglakad si Jacob. Kung ikaw ang kapatid ni Jacob, maaawa ka ba o hindi? Siyempre maaawa ka, madudurog yung puso mo. Ha? Nasaksihan mo yung hirap na pinagdaanan niya, tapos ito na yung itsura niya ngayon, ano? Pero kahit gano'n, nakangiti pa rin si Jacob sa kanya. Nakangiti pa rin yung kapatid niya sa kanya. Kaya sobrang nahabag si Esau sa itsura ng kapatid niya. So ang ginawa ni Esau, tumakbo siya papalapit sa kapatid niya, niyakap niya. Pinaghahalikan niya yung kapatid niya. Halos mangiyak-ngiyak si Esau sa sobrang awa sa itsura ng kapatid niya. Pati yung mga tauhan ni Esau, mangiyak-ngiyak din. Hindi naman sila nagtataka kung bakit nagbago yung kilos ni Esau kasi naikwento din naman sa kanila ni Esau yung napanaginipan niya. At doon, after noon, ipinakilala na nga ni Jacob kay Esau yung kanyang mga anak, yung kanyang mga asawa. So anong aral ang mapupulot natin dito mga kababayan? Alam nyo, darating yung time, bago dumating ang Panginoong Hesus, na lahat ng mga lingkod ng Diyos daraan sa ganitong experience na naramdaman ni Jacob. Sabi sa Biblia, sapagkat ang araw na yon ay dakila, na ano pat walang gaya nyon, siya ngang panahon ng kabagabaga ng Jacob. Ngunit siya'y maliligtas doon. So, sabi ng Biblia, darating yung Jacob's trouble. Sabi ng ibang mga ngaral dito sa YouTube, ito daw Jacob's trouble is mangyayari lang sa mga audio. Mali po yun. Napakalaking maling turo nun mga kababayan. Pag sinabing Jacob's trouble, pati mga hentil na lingkod ng Diyos kasama doon sa Jacob's trouble. Pakinggan ninyo, 14:1 ni Isaias. Sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at kanyang pipiliin pa ang Israel at ilalagay sila sa kanyang sariling lupain. At ang mga taga-ibang lupa, yung mga hentil, ay lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Jacob. Nakita nyo, mga kababayan? Sila'y masasanib sa sangbahayan ni Jacob. Ibig sabihin, even the Gentiles will be joined with the house of Jacob. So magdadanas din sila nung Jacob's trouble. Ang Israel ng Diyos ay pinaghalong Hudyo at hentil na tumanggap kay Kristo. Hindi kasali dyan yung mga Hudyo na hindi tumanggap kay Kristo. Hindi porke Hudyo ka, sa Diyos ka, hindi. Ang tunay na Israel ng Diyos, mapahentil ka man, mapahudyo ka man, basta tinanggap mo si Kristo, you are part of the Israel of God. Yan ang dapat yung tandaan mga kababayan. Isang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, pangalan lang ni Kristo. Walang ibang way para maging anak ng Diyos maliban sa pananampalataya kay Kristo, mga kababayan. Kahit Hudyo ka pa. So darating ang araw bago dumating si Kristo, isang kautusan ang ibababa para pagpapatayin ang lahat ng mga anak ng Diyos. Hudyo man o hentil. Pakinggan ninyo, Apokalipsis 6:9. At nang buksan niyang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. So sino itong mga kaluluwang ito na nakita ni Juan sa kanyang pangitain? Yan po yung lahat ng mga lingkod ng Diyos na pinatay dahil sa salita ng Diyos. Kasama dyan yung mga protestante na nag-alay ng kanilang buhay para protektahan ang ebanghelyo kahit ipinapapatay na sila ng Papa sa Roma. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na ubibig sa kanyang salita, kapalit ng kanilang buhay, kasama sila dyan sa mga kaluluwang yan na nakita ni Juan. Ano sabi ng Diyos? Sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At
binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi, magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. So darating ang time na may isang kautusan na ibababa para patayin ang lahat ng mga natitirang anak ng Diyos dito sa lupa. At doon mararamdaman ng mga anak ng Diyos yung naramdaman ni Jacob nung time na magkikita na sila ni Esau. Kaya ang tawag doon is Jacob's trouble. Pero ano sabi ng Biblia? Makakaligtas sila doon. Paano silang makakaligtas? Kung gagayahin nila si Jacob, kung hindi sila manghihina, kung hindi sila mapapagod, kung hindi sila bibitaw kay Kristo, hanggat hindi sila bumibitaw kay Kristo, makakaasa sila ng pagtatagumpay sa huli, gaya ni Jacob na nagtagumpay dun sa anghel.